Malaki ang nakalaan, gantimpala ninyo tanyan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito ay mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisisi. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat kayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pakitingnan niya ang katabi, gising ba? Dilat lang pero tulala eh. Parang hindi na umiimik, no? Dapat pagka salmo responsorio, kumakanta din. Hello. Tapos mamaya pag uwi, parang walang nangyari, 'di ba, sa misa, no? Kasi hindi sumasagot. Hindi tumutugon, hindi kumakanta. Piyesta pa man din natin ngayon, para kayong mga Biyernes Santo. Ang hirap magsimba ng umaga, no? Kasi dilat lang pero tulog pa yung kaluluwa eh. Gising. Ituloy natin ang kwento ng ating ebanghelyo mula kahapon sa ngayon. Naalala niyo yung kwento kahapon? Hello. Ano yung kwento kahapon? Oo daw, naalala pero wala nagsasalita, 'di ba? Si Jesus tumawag, humirang ng 12 alagad. Naalala niyo pa ba yun? Ilan yung alagad? Yun. Kala ko hindi niyo pa rin alam, no? Humirang ng 12. Humirang mula sa maraming sumusunod sa kanya. Maraming lumalapit sa kanya. 12 lang ang kanyang pinili. At si Jesus nanalangin bago pumili. Ituloy natin ang kwento. Ngayon, si Jesus nagtuturo
ng dalawang landas na pwedeng pagpilian at tahakin ng kanyang mga alagad. No? Kahapon, pinakita ni Jesus na ang pagpili, ang pagdesisyon, dapat pinagdadasal. No? Pinagdadasal. Ngayon, binibigyan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng dalawang landas na pwedeng pagpilian at pwedeng tahakin. Dalawang landas. Unang landas, ang landas ni Jesus. Sabihin nyo nga, ito yung magdadala sa walang hanggang kagalakan at pagpapala. Ito ang isang landas na pang-espiritual kung saan ang tao ay tinatawag na maging dukha. Ang tao tinatawag na magutom. Ang tao tinatawag na tumangis. Hindi literal, kundi espiritual. Sabihin nyo nga po, espiritual. Hindi ibig sabihin, gutom ka, pisikal. Hindi ibig sabihin, lumuluha ka ng pisikal. Hindi ibig sabihin, mahirap o dukha ka ng pisikal. Kasi pwedeng wala ka ngayon, pero puno naman ang iyong spiritual at kaluluwa. Mahirap ka nga sa pera, pero puno ka naman ng yabang. Walang yaman, pero puno ng yabang. Ay, hindi yan yun. Gutom ka nga sa pisikal, pero busog ka naman sa galit. Hindi ka na naubusan ng galit. Buti pa yung bigas nyo, nauubos. Pero yung galit mo, hindi maubos-ubos. Meron ba sa atin dito nun? Ito yung kagutuman, kahirapan, at pagtangis ng espiritual. Ito yung landas na nagtuturo magpakumbaba. Gaya ng isang dukha na walang-wala. Di ba? Kapag nagpapakumbaba ka, kailangan aalisin mo yung pride mo. Aalisin mo yung yabang mo. Ganon, maging dukha ng espiritual. At ito yung landas na kung saan ang kagutuman ng kaluluwa ay yung hindi naghahanap ng papawi ng pisikal na gutom, kundi kagutuman ng espiritual. No, yung handa kang mawalan para sa iba. Yun eh. Yung handa kang magutom, parang yung isang ina, 'di ba? Yung isang nanay, no, pipiliin na mabusog ang anak kesa sarili. Ganun pa ba yung mga nanay ngayon? O mas una yung sarili kesa sa anak, no? Yung may bago kang pangkilay pero yung anak mo walang pang-ulam, no? Yung bagong kulay ang buhok pero anak walang pangbaon, no? May mga ganyang nanay, no? Pero yun yung kagutuman ng espiritual, yung uunahin mo ang iba bago ang sayong sarili. Yung landas ni Jesus, isang landas ng may malasakit sa dukha at walang-wala. Yung ganyan yung maging dukha. Yung isang landas tungo sa pagpapala na mag-aangat ng ating espiritu. Espiritu. Yan ang landas ni Jesus. Yung handang maging dukha. Handang maging walang-wala para sa iba. Samantala, ang ikalawa namang landas na tinuturo ni Jesus ay ang landas ng mundo. Sabihin nyo nga, landas ng mundo. Ito yung landas na nagdadala sa tao tungo sa kayamanan, tungo sa kaginhawahan ng mundo. Ito yung naghahangad ng karangalan o titulo o posisyon. Isang landas tungo sa pisikal na kaginhawahan.
Ito yung landas na naghahanap ng yaman na nabubulok o naluluma. Malinaw naman sa atin yon, hindi ba? Yaman na nabubulok o naluluma. Ito yung landas na gusto kabusugan ng katawan. Landas na pansamantalang kasiyahan. Ito yung landas ng mundo kung saan ang pisikal ang mahalaga kesa sa espiritual. Ito yung dalawang landas na pinapapili o binibigay ni Jesus para pagpilian ng kanyang alagad. Ang tanong, ano ang kanilang pipiliin? Ang ganda, no? Kasi bago pa nangyari ang mga dapat mangyari, tinuruan na ni Jesus ang kanyang alagad. Tingnan niyo si Judas. Si Judas Iscariote, anong landas ang kanyang pinili? Hello? Landas ni Jesus o landas ng mundo? Diba? Pero tinuro na ni Jesus, binigyan ng kalayaan ni Jesus para mamili. Sa huli, anong pinili? Pera. Pinagpalit si Jesus sa pera. Ilang pirasong pilak? 30. 30 pirasong pilak. Pero, hindi natin pwedeng sabihin na, kasi hindi tinuruan eh. Hindi. Tinuruan. Bago nangyari ang mangyayari, tinuruan ni Jesus. At ito yung dalawang klase ng daan na inilalatag ni Jesus sa kanyang mga alagad para pagpilian. Daan kung saan malalaman natin kung ano ang ating mararating base sa ating mga pipiliin. Tingnan mo si Judas, pinagpalit si Jesus. Nakakalungkot, hindi ba? Kaya sa totoo lang, hindi nagkamali si Jesus sa kanyang pagpili kay Judas. Di ba? Kung sasabihin ng iba, ba't niya pinili? Alam pala niyang ipagkakanulo siya eh. Ba't niya pinili? Alam pala niyang traidor eh. Ay, hindi. Sino ba nagkamali? Si Jesus o si Judas? Si Judas. Siya ay nagkamali ng pagpili. Si Jesus, tama naman eh. Piliin pa rin. Dahil pwede namang magbago ang isip ni Judas. Kasi meron siyang kalayaang mamili. Kaya nga ang aral kahapon, bago mamili, bago magdesisyon, magdasal. Magdasal. Kaya ang ganda, bago ka mamili, magdasal. At ang iyong pipiliin, landas ni Jesus o landas ng mundo. Sa panahon ngayon, ano sa tingin niyo ang madalas nating piliin? Hello? Di ba? Bakit ngayon may nagtuturuan sa Senado? Bakit ngayon may mga kontraktor na nasasakdal? Kasi may mga taong pumipili ng landas ng mundo kaysa sa landas ni Jesus. Bakit? Gusto pisikal na kabusugan. Gusto pisikal na kayamanan, kaginhawahan. O tignan nyo, ngayon, sinong tumatangis? Sila. Masaya ka noon, pasasa ka noon, iyak ngayon. Kasi booking. Tignan nyo. Tignan nyo ang nangyayari. Siguro, kung yung mga pumili ng landas ng mundo, pinili lang si Jesus, hindi sana nagdudusa ngayon. Wala sanang hearing sa Senado. Wala sanang mamamayang naghihirap kung inuna ang iba bago pa ang sarili. At hindi naman malayo ito sa atin ngayon. Mamaya, mamamahagi tayo ng tinapay. Tinapay ni San Nicolas. Alam nyo, yung tinapay na yon, binabasbasan.
Pero kahit anong basbas natin sa tinapay na yon, kung hindi iyon ibabahagi sa iba, hindi iyon magiging biyaya. Madalas ganyan tayo. Pag may libre, kukuha tayo. Ilan ang kukunin? Ay, marami. Hanggang kailan, di ba? Bakit? Gusto natin busog tayo. Kahit sinabi, itigi-isa lang. No? Kukuha ng marami at kakainin. Pero, tingin mo ba magiging biyaya iyon? Magiging biyaya kung hindi mo ibabahagi. Kumuha ka ng marami pero para rin sa iyong pansarili. Wala rin. Ang sabi nga piliing magutom. Piliing maghirap, mawalan para sa iba. Kaya yung tinapay, wag lang para sa iyo. Ibahagi mo rin sa iba. Dahil yan ang pagiging pagpapala at biyaya. Mga kapatid, sa buhay, paglalakbay, merong dalawang landas na pwedeng pagpilian. Ang landas ni Jesus at ang landas ng mundo. Nakadepende lang ito kung ano ang gusto nating piliin at kung ano ang landas na ating tatahakin. Amen? Amen.